Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre, at ang inyong pagtangkilik ang pinakamalaking gantimpala. Gayunpaman, kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin ang anumang inyong may aabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR codes o ang bank account details na makikita sa inyong screen. Anumang halaga ay makatutulong upang patuloy na makalikha ng mga bagong kwento. Tandaan po na hindi ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong kathang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar, at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar, o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intensyonal at isa lamang purong nagkataon. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Rome nang maramdaman niya ang init ng sikat ng araw na tumatagot sa manipis na kortina ng kondo. Pero mas ramdam niya ang bigat ng isang braso na nakapulupot sa kanyang baywang at ang pamilyar na bango ng mamahaling pabango na humalo na sa amoy ng bagong labangunan. Hindi siya agad gumalaw. Pinakiramdaman muna niya ang mahinang paghinga ni Zeke sa likod ng kanyang leeg. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rome. Nandito pala siya sa isip-isip niya. Dahan-dahang humarap si Rome para masilayan ang mukha ni Zeke. Ang gulo ng buhok nito at ang seryosong aura nito sa trabaho ay napalitan ng maamong ekspresyon habang mahimbing na natutulog. Sa puntong iyon, parang nakalimutan ni Rome ang lahat ng gulo kay Claire at ang lahat ng stress sa trabaho. Marahang itinaas ni Rome ang kanyang kamay at hinawi ang isang hibla ng buhok na humarang sa noo ni Zeke. Pero bago pa niya mailayo ang kamay, biglang humigpit ang yakap ni Zeke sa kanya at dahan-dahang nagmulat ng mga mata ang lalaki. "Good morning, Mrs. ko," paos na sabi ni Zeke. Ang boses ay malalim at puno ng lambing dahil sa bagong gising ito. "Good morning din," pabulong na sagot ni Rome, ramdam ang pamumula ng kanyang mga pisngi. "Kailan ka pa dumating? Napagod ka ba masyado sa opisina?" Imbis na sumagot, isiniksik ni Zeke ang kanyang mukha sa leeg ni Rome at humingha ng malalim. "Sobrang pagod, pero sulit naman kasi pag uwi ko, may magandang natutulog na naghihintay sa akin. Bakit hindi ka naligo kagabi? Amoy alak ka tuloy sa The Vault." Natawa ng mahina si Rome at pilit na lumalayo. "Kaya nga sabi ko sa'yo, huwag kang yumakap, madumi pa ako. Bitaw na, magluluto na ako ng breakfast." "No," matigas na sabi ni Zeke habang mas lalong hinigpitan ng pagkakayakap, tila isang bata na ayaw bumitaw sa kanyang paboritong unan. "Dito ka lang muna. 5 more minutes. Miss na miss kita, Rome. Hindi tayo nagkita kagabi." Tinitigan ng mga mata ni Zeke. "Araw-araw naman tayong nagkikita, di ba? Masyado kang malambing ngayon, ha?" Hinawakan ni Zeke ang baba ni Rome at dahan-dahang idinidikit ang kanyang noo sa noo nito. "I can't help it. Pakiramdam ko kasi kapag wala ako sa tabi mo, baka kung anong nangyayari sa'yo, and I want to make sure you're always safe. And mine." Isang mabilis na halik ang iginawad ni Zeke sa dulo ng ilong nito bago siya gumiti ng nakakaloko. "And besides, kailangan mo ng energy kasi mamaya isasama kita sa mansyon. My mom won't stop texting me. Gusto kanyang makilala." Napatigil si Rome, ang kilig ay nahaluan ng kaba. "Sa mansyon? Ngayong gabi agad?" Hinaplos ni Zeke ang pisngi ni Rome gamit ang kanyang hinlalaki. "Don't worry, I'll be beside you the whole time. Hindi kita pababayaan doon." Pero sa ngayon, biglang binuhat ni Zeke si Rome at pinaibabaw sa kanya habang nakahiga pa rin sila. "Dito ka muna sa yakap ko, wala munang lalabas ng kama." Napatawa na lang si Rome at isinandal ang ulo sa dibdib ni Zeke. Nakikinig sa mabilis na tibok ng puso nito na tila ba sinasabing siya lang ang tanging nagpapatakbo nito. Hinawakan ni Zeke ang magkabilang pisngi ni Rome, pinilit itong patinginin ng diretso sa kanyang mga mata. "Rome," mahinang tawag ni Zeke, ang kanyang boses ay hindi na basta malambing, puno na ito ng katapatan. "I know everything started so fast. Pero gusto kong malaman mo na seryoso ako sa'yo. I love you." Napatigil si Rome.
Parang huminto ang tibok ng puso niya sa narinig. Matagal siyang hindi nakasagot, nakatitig lang sa mga mata ni Zeke na tila ba sinusuri kung totoo ang lahat ng ito. Sa isip-isip ni Rome, sino naman siya para mahalin ng isang tulad ni Zeke? Pero sa higpit ng hawak nito at sa ningning ng mga mata nito, alam niyang hindi ito biro. Tuluyan nang nahulog ang bartender sa kanyang bar boss. Lahat ng pag-aalinlangan ay biglang natunaw. I love you too, Zeke, pabulong na sagot ni Rome. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa mukha ni Zeke. Sa isang mabilis na galaw, binuhat niya si Rome at sila naman ang nagkapalit ng pwesto. Si Zeke na ang nasa ibabaw habang nakakulong si Rome sa kanyang mga braso. So, sinasagot na ako ng misis ko. May halong panunukso pero punong-puno ng galak na tanong ni Zeke. Hindi na nakapagsalita si Rome sa sobrang kilig. Tumango lang siya at ngumiti ng matamis habang nakatitig sa lalaking mahal na mahal niya ngayon. Official na tayo, Rome, at wala nang bawian, sabi ni Zeke bago muling iginawad ang isang matamis na halik sa noo ng kanyang misis. Nagtitigan silang dalawa. Ang mga titig nila ay tila nag-uusap, nagpapalitan ng mga pangakong hindi na kailangan pang bigkasin. Sa bawat paghinga ni Zeke, ramdam ni Rome ang init at pagnanasa ng pagmamahal ni Zeke. Sigurado ka na ba, Rome? Pabulong na tanong ni Zeke. Hinaplos niya ang pisngi ni Rome gamit ang likod ng kanyang mga daliri. Tinitiyak na komportable ang kanyang misis sa bawat segundo. Tumango si Rome, ang mga mata ay puno ng pagtitiwala. Sigurado ako, Zeke, sa'yo lang ako. Sa sagot na iyon, dahan-dahang idinampi ni Zeke ang kanyang mga labi sa mga labi nito. Isang malambot at matamis na halik na unti-unting lumalalim, puno ng pananabik at pag-aalaga. Ramdam ni Rome ang pagyakap sa kanya ni Zeke, isang yakap na tila ba ayaw na siyang pakawalan kailanman. Habang naglalapat ang kanilang mga balat, tila nawala ang ingay ng mundo sa labas ng kondo. Ang tanging naririnig na lang nila ay ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso na tila sumasabay sa isang ritmo. Bawat haplos ni Zeke sa balat ni Rome ay may kasamang pag-iingat, tila ba hawak niyang isang napakahalagang hiyas na ayaw nang mabasag. Mahal na mahal kita, Rome, muling bulong ni Zeke sa gitna ng kanilang paglalambingan. Hindi na nakasagot si Rome dahil ang bawat kilos niya ay tugon ng pagmamahal ni Zeke. Sa mga sandaling iyon, hindi lang kanilang mga katawan ang nagtagpo kundi pati na rin ang kanilang mga pangarap at kinabukasan. Lumipas ang mga sandali na tila huminto ang oras sa loob ng silid matapos ang mainit na pag-uulayaw ng kanilang mga damdamin na natili silang magkayakap sa ilalim ng kumot. Kapwa hinahabol ang hininga pero may mga ngiti sa kanilang mga labi. Isiniksik ni Rome ang kanyang ulo sa dibdib ni Zeke habang ang huli naman ay paulit-ulit na humahalik sa kanyang buhok. Wala nang kaba, wala nang pag-aalinlangan. Sa umagang iyon, ganap nang naging isa ang puso ng bar boss at ang kanyang bartender. Pagkatapos ng kanilang mainit na pagmamahalan, tumayo na si Rome para maghanda ng almusal sa maliit na kitchen counter. Dahil studio type ang kondo, amoy na amoy agad ni Zeke ang niluluto ni Rome. Hindi naman siya tinatantanan nito. Habang abala si Rome sa pagluluto, naramdaman na lang niya ang mga braso ni Zeke na pumulupot sa kanyang bewang mula sa likuran. Isinandal ang baba nito sa kanyang balikat habang pinapanood siyang maggisa ng kanin sa tapat ng lababo. Sa penthouse ka na, misis, bulong ni Zeke, muling sinusubukan ng swerte na mapatira na si Rome sa mas malaki niyang unit. Nampangiti na lang si Rome at bahagyang nailing. Hay nako, nag-usap na tayo, Zeke, diba? Oo na, pagsuko ni Zeke sabay igawad ng isang mabilis na halik sa pisngi ni Rome bago tuluyang kumalas para ayusin ang maliit nilang hapagkainan na ilang hakbang lang ang layo. Nang makapagluto na ay masaya silang kumain ng sabay, ramdam ang gaan ng loob sa bawat tinginan at ngiti. Pagkatapos kumain ay nag-ayos na si Zeke dahil kailangan din itong asikasuhin ang kanyang mga negosyo bago ang dinner sa gabi. Bago ito tuluyang lumabas ng pinto, hinarap niya si Rome. Huwag ka munang pumasok sa The Vault ngayong gabi dahil pupunta nga tayo sa mansyon. Ako na ang bahala kay Manager Chan. Sigurado ka, baka magtaka yung mga kasama ko doon, pag-aalilangan ni Rome. Susunduin kita ng 6 p.m.
No more bats, Mrs. Madiing sabi ni Zeke pero may kasamang kindat. Ano bang dapat kong suotin? Nakakahiya naman sa family mo kung basta-basta lang ang itsura ko. Tanong ni Rome, bakas ang kaba sa kanyang boses. Hinawakan ni Zeke ang magkabilang balikat ni Rome at tinitigan ito ng maigi. Be yourself, Mrs. Huwag kang kabahan. Kahit ano pa ang isuot mo, ikaw ang pinakamaganda para sa akin. Isang huling halik ang iniwan ni Zeke sa mga labi ni Rome bago ito tuluyang umalis. Naiwan si Rome na nakatingin sa pinto, magkahalong pananabik at matinding kaba ang naramdaman para sa gabing ito. Nang araw na iyon, hindi mapakali si Rome sa loob ng kanyang kondo kahit sinabi ni Zeke na be yourself at kahit ano ay ayos lang, iba pa rin ang bigat ng katotohanang haharap siya sa isa sa pinakamayamang pamilya sa Pilipinas. Hindi basta-basta ang mga Viga, kilala sila sa mundo ng negosyo at mataas na lipunan. Kaya naman, lumabas si Rome para maghanap ng isusuot. Inikot niyang ilang mall, tinitimbang ang bawat polo na nakikita. Gusto niyang magbukhang presentable, yung hindi naman nakakahiya kapag ipinakilala na siya ni Zeke. Matapos ang ilang oras sa paghahanap, nakabili naman siya ng isang magandang polo at maayos na pants. Bagaman may kamahalan, ginastosan na niya ito dahil alam niyang kailangan niyang maging kagalang-galang sa harap ng pamilya ni Zeke. Sinusuri niya ang sarili sa salamin ng fitting room. Simple pero malinis at elegante ang dating. Kaya mo to, Rome, bulong niya sa sarili habang bitbit ang paper bag pabalik ng kondo. Para kay Zeke. Pag-uwi niya ay agad siyang nag-ayos. Habang papalapit ang alas 6, lalong tumitindi ang kabog ng kanyang dibdib. Pauulit-ulit siyang tumitingin sa salamin, inaayos ang bawat anggulo ng kanyang buhok at ang lapat ng bago niyang damit. Sa kabilang dako, kakauwi lang ni Mark galing sa trabaho sa araw na iyon nang madatnan niya si Claire na naghihintay sa tapat ng kanyang tinitirhan. Agad na kumunot ang noo ni Mark sa inis. Ano ba, Claire? Matigas din ang ulo mo, no? Sabi ko ngang tapos na tayo, bungad ni Mark, hindi maitago ang pagod at iritasyon sa boses. Wait, Mark, gusto ko lang mag-usap tayo para may closure, mahinahong sagot ni Claire pero may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Tumigil si Mark at tinitigan si Claire, tila hindi naniniwala sa biglaang pagbabago ng ihip ng hangin ng kanyang ex-girlfriend. Tanggap ko na gusto mo pa rin si Rome, pero hindi mo ba alam na may bago na si Rome? Dagdag ni Claire nang mapansing hindi kumikibo ang lalaki. Ha? Bakit may alam ka? Sinusundan mo ba siya? Mabilis na tanong ni Mark, bakas ang selo sa kanyang tono. Sabihin na lang nating may resources ako. Wala ka bang bilib sa akin? Nakangising sagot ni Claire. Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi na ako babalik sa'yo. Mas masasaktan ka lang pag nagpatuloy tayo. Matigas na sabi ni Mark habang pilit na iniiwas ang tingin. Gaya ng sinabi ko na nga, Mark, nandito ako para sa closure at gusto ko na maging magkaibigan tayo. Kaya kitang tulungan para makuha ulit si Rome. Alok ni Claire na nagpatigil sa mundo ni Mark. Kaya kitang tulungan na kausapin siya at kaya ko na mailayo siya sa kanyang bago ngayon. Balita ko mayamang lalaki ang nabingwit ni Rome. Muling tumitig ng matagal si Mark kay Claire, tila tinitimbang kung kakagat ba siya sa alok nito. Pero sa huli, mas pinili niyang magmatigas. Makakaalis ka na, Claire. Okay, aalis na ako. Pero kung kailangan mo ng help, alam mo na kung paano ako makakausap. Goodbye, Mark. Huling hirit ni Claire bago tumalikod. Habang naglalakad palayo, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Claire. Halatang may malalim siyang pinaplano at ginagamit lang niya ang pangalan ni Mark para maisikatuparan ang sarili niyang hangarin. Alas 5:30 pa lang ay handang-handa na si Rome. Nakasuot na siya ng bago niyang polo, isang malinis na off-white na eksaktong-eksakto ang lapat sa kanyang balikat. Ilang beses na niyang inayos ang kanyang buhok, sinusubukang gawin itong perpekto pero hindi mukhang pilit. Paikot-ikot siya sa loob ng kanyang studio type na kondo. Titingin sa orasan, titingin sa salamin, tapos mapapatingin sa pinto. Relax, Rome. Dinner lang to. Kakain lang kayo. Bulong niya sa sarili pero ramdam niya ang panlalamig ng kanyang mga palad.
Hindi maalis sa isip niya ang mga magulang ni Zeke. Paano kung itanong sa kanya kung ano ang trabaho niya? Paano kung hindi siya magustuhan ng mommy at daddy nito? Alam niyang hindi basta-basta ang chairman ng Viga Conglomerate at ang asawa nito. Baka iparamdam sa kanya na hindi siya kabilang sa mundong kinabibilangan nila. Biglang may kumatok sa pinto. Pagbukas ni Rome, nandoon na si Zeke. Suot ang isang navy blue suit na lalong nagpadagdag sa kanyang kakisigan. Saglit itong napatitig kay Rome bago lumawak ang ngiti sa mga labi nito. You look stunning, Rome. Sabi ko naman sa'yo, be yourself lang eh. Pero mukhang sobra-sobra pa to sa inaasahan ko, sabi ni Zeke habang hinahawakan ang malamig na kamay ni Rome. Kinakabahan ako, Zeke. Baka mapahiya lang ako doon, pag-amin ni Rome habang pinipisil ang kamay ng kasintahan. Hinila siya ni Zeke palapit at hinalikan sa noo. Tingin ka sa akin. Nandito ako, okay? You're with me. My family will love you because I love you. Handa ka na ba? Tumango si Rome, pilit na pinapakalma ang sarili. Sabay silang lumabas ng kondo at bumaba patungo sa sasakyan. Matapos silang makasakay, dahan-dahan na silang bumaybay patungo sa Forbes Park kung saan matatagpuan ang dambuhalang mansyon ng mga Viga. Huminto ang sasakyan sa tapat ng dambuhalang gate na gawa sa wrought iron na may mga gintong palamuti. Pagbukas nito, tila pumasok sila sa ibang mundo. Napahawak ng mahigpit si Rome sa seatbelt habang pinagmamasdan ng paligid. Ang Viga Mansion ay hindi lamang isang malaking bahay, ito ay isang palasyo. Ang mismong bahay ay may disenyong Europeo, puting bato at marmol na may dambuhalang mga haligi at malakatedral na mga bintana. Sa harapan ay may malawak na fountain at napakainam ng landscaping na nagpapahiwatig ng di matatawarang karangyaan at kayamanang walang katapusan. Zeke, sigurado ba tayong dito tayo kakain? Pabulong na tanong ni Rome, halos hindi makapaniwala sa nakikita. Ngumiti lang si Zeke at pinagbuksan siya ng pinto. Welcome to the Lion's Den, Mrs. Kapit ka lang sa akin. Pagpasok nila, mas lalong nalula ang paningin ni Rome. Ang loob ng mansyon ay mas marangya pa kaysa sa labas. Ang foyer ay may matataas na kisame at dambuhalang chandelier na gawa sa purong kristal na nagpapakita ng libu-libong liwanag na tila humahalik sa kumikinang na sahig na gawa sa imported na marmol. Napatingala si Rome sa grand staircase na may railings na tanso, ginto at sa mga mahal at pambihirang artwork na nakasabit sa dingding. Ang bawat kasangkapan ay antigo at custom made at ang bawat sulok ay sumisigaw ng kapangyarihan at legacy ng pamilyang Viga. Sa gitna ng lahat ng kinang na ito, lalong naramdaman ni Rome ang liit ng kanyang pagkatao. Pakiramdam niya, bawat hakbang niya sa mamahaling marmol ay maririnig ng buong mundo. Mrs., punta na tayo sa dining area. Naghihintay na sila. Bulong ni Zeke habang hinahawakan ang kamay ni Rome at pinagsaklop ito para bigyan siya ng lakas ng loob. Nang makarating sila sa dining area, tila mas lalong nanigas si Rome. Nandoon na ang pamilya ni Zeke. Si Chairman Alejandro Viga ay tinitigan ng mataman si Rome, isang tingin na tila ba binabasa ang bawat lihim niya, kaya naman agad na napayuko si Rome sa kaba. Si Elena naman ay matamis na ngumiti sa kanya, isang mainit na pagtanggap na sana ay nakabawas sa kaba ni Rome pero hindi na niya ito nakita dahil sa sobrang pagkakayuko nito. Nandoon din si Axel Viga at ang asawa nitong si Liam kasama ang anak nilang si AJ. Tito, I'm happy you're here. I'm starving na, sigaw ni AJ na tuwang-tuwang tumakbo papunta sa tito niya. AJ, we are on time naman ha. Ikaw talaga, nakangiting saway ni Zeke sa pamangkin. By the way AJ, this is Tito Rome. Hi po Tito Rome, bati ng bata. Agad na napatingin si AJ sa magkahawak nilang kamay. At bakit po kayo nag-holding hands ni Tito Rome? Is he like my dada Liam? Natawa ng bahagya si Zeke pero agad din itong sumeryoso para hindi mahalata ng kanyang daddy. Ikaw talaga bata ka, punta ka na doon sa upuan mo. Pumunta naman ang bata sa kanyang upuan na tuwang-tuwa habang si Rome ay nanatiling nakatayo sa tabi ni Zeke. Ramdam pa rin ang matalim na titig ni Chairman Alejandro mula sa dulo ng mahabang mesa. Ang inosenteng tanong ni AJ ay nag-iwan ng isang makahulugang katahimikan sa paligid.
Lumapit na sina Zeke at Rome sa hapag. Tumango si Zeke sa kanyang kuya Axel at sa asawa nitong si Liam bilang pagbati. Ngumiti si Liam at tumango din si Axel bagaman seryoso ang dating nito. "Mommy, I would like you to meet Rome." "Rome, my mommy Elena," pakilala ni Zeke. "Good evening po ma'am, nice meeting you po," wika ni Rome na halatang kinakabahan pa rin. "Huwag na ang ma'am, tita na lang, or if you like, mommy na lang," nakangiting sagot ni Elena. Namula naman si Rome sa tinura ng ginang. Tumayo si Elena at niyakap si Rome ng mahigpit. "Welcome to the family, iho." Sunod silang lumapit kay chairman. "Dad, please meet Rome," pagmamalaki ni Zeke habang ngiting-ngiti sa kanyang ama. "Ngumingiti ka pa dyan," biro ni Chairman Alejandro bago humarap kay Rome. "Hi iho, nice meeting you. I hope hindi sumasakit ang ulo mo sa bunso ko." "Nice meeting din po sa inyo sir," sagot ni Rome. "Dito na lang." "Okay po," ani ni Rome na pilit pa rin nilalabanan ang pagkapahiya. "You can have a seat so we can start our dinner," paanyaya ni Chairman Alejandro. Nang makaupo na sila, sinimulan na ni Zeke ang formal na pagpapakilala sa kanyang kuya at kay Liam. Napatingin si Rome. Nakita nito kung gaano ka-sweet si Axel kay Liam. Kabaliktaran sa nakakatakot na aura nito. Nandyan yung agarang paghalik sa kamay nito. Minsan ay inaakbayan pa ito at hinahalikan sa pisngi. Hindi alintana kung sino ang mga kaharap nila. "Hay nako, you can get a room nga kayong dalawa. Anyway Rome, my kuya Axel." Ang nakakatakot na si Axel Viga pero tiklop sa asawa. Natatawang sabi ni Zeke. Kumunot naman ang noo ni Axel. "We met in your pub last night. Nice meeting you again Rome," wika ni Axel. Nawala ang ngisi ni Zeke sa kanyang kuya. Tila nagtatanong kung ano ang ginagawa nito doon sa kagabi. "Hi Rome, I am Liam." Hindi rin natuloy ang pagpapakilala ni Liam dahil muling nagsalita si Axel. "Liam is my wife. So if you think na hindi ka matatanggap ng family, my wife is the proof na you can be accepted as long as the loyalty is to my brother." Seryosong dagdag ni Axel na nagpatahimik sandali sa paligid. Sasagot na sana si Zeke ngunit pumagitna na si Chairman Alejandro. "Can we start our dinner now?" At nagsimula na ang kanilang hapunan. Marami silang napag-usapan at dahan-dahang nag-relax si Rome dahil sa pagiging warm ni Elena. Si Chairman naman, kahit istrikto kung makatingin, ay pinaramdam sa kanya na kahit hindi siya katulad nila or iba siya sa katayuan, masaya ring nakikipag-usap ito sa kanya. Napansin ni Rome na si Axel lang ang matipid magsalita pero ayon kay Zeke, ganoon lang talaga ang kuya niya, naging magaan ang lahat. Nalaman ni Rome na hindi pala matapobre ang mga Viga, lalo nang malaman niyang si Liam ay hindi pala galing sa mayamang pamilya. Matapos ang gabing puno ng kaba at saya sa mansyon, hinatid na ni Zeke si Rome pabalik sa kanyang kondo. Pagdating sa tapat ng pinto, huminto sila at sinalubong ni Zeke si Rome ng isang mapanuksong tingin. "How's my family, Mrs.?" tanong ni Zeke na may malapad na ngiti. Huminga ng malalim si Rome, bakas ang ginhawa sa kanyang mukha. "Ang bait ng family mo, nawala talaga ang kaba ko. Thank you so much, Zeke." "Sa kanila ko naman ang kabaitan, maliban sa kuya ko ha," biro ni Zeke na may pilyong ngiti. Natawa naman si Rome. "Hay nako, nagbuhat ka na naman ng sariling bangko." "Aalis na ako, Mrs. dahil may kailangan pa akong puntahan. Baka hindi na ako matulog dito at sa penthouse na ako didiretso," sabi ni Zeke. Bagaman tila ayaw pa nitong bumitaw. "Okay lang Zeke, mag-ingat ka," sagot ni Rome. Dahan-dahang niyuko ni Zeke ang kanyang ulo at binigyan si Rome ng isang mababaw pero punong-puno ng pagmamahal na halik. "I love you, Mrs. ko." "I love you too, Zeke," sagot ni Rome na halos bumubulong sa tamis nito. Bigla siyang hinila ni Zeke para sa isang mahigpit na yakap. "Hindi na lang kaya ako aalis?" Natawa si Rome at bahagyang itinulak ang kasintahan. "Ano ka ba? Puntahan mo na yung dapat mong puntahan." Okay. "Mrs. I love you ulit." Pagsuko ni Zeke pero muli siyang nagnakaw ng isa pang halik sa mga labi ni Rome bago tuluyang tumalikod. "O siya, alis ka na." Nang makapasok na si Rome sa loob ng kanyang kondo, hindi nga mapigilang mapahawak sa kanyang mga labi.
Sumandal siya sa pinto at napangiti ng malapad. Sobra siyang kinikilig. Pakiramdam niya sa wakas ay nagiging maayos at mabuti na ang takbo ng kanyang buhay pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya. Naging abala si Zeke sa mga negosyo sa mga sumunod na mga araw. Marami itong mga meetings sa Viga Conglomerate dahil kahit may sarili itong negosyo, sakop pa rin ito ng dambuhalang kumpanya ng kanilang pamilya. Pero sa kabila ng pagiging abala, hindi naman nawawala ang pagtawag ni Zeke kay Rome. Lagi niya itong pinapadalhan ng pagkain sa kondo at maging sa The Vault para matiyak na kumakain ito ng maayos. Isang madaling araw, habang naglalakad si Rome papunta sa kanyang kondo, napansin niya ang isang lalaking naghihintay sa kanya sa hindi kalayuan ng pub. Agad na kumunot ang kanyang muka nang makilala kung sino ito. "Mark, anong ginagawa mo dito sa oras na ito?" tanong ni Rome, bakas ang pagtataka at pagod sa kanyang boses. "Kanina pa ako naghihintay sa iyo, Rome. Pwede ba tayong mag-usap?" Pakiusap nito, bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. "Wala na tayong dapat pag-usapan pa," matigas na sagot ni Rome habang patuloy itong naglalakad. "Rome, please. Mahal pa rin kita. Magbalikan na tayo." Hirit pa nito na nagpatigil sandali kay Rome. Hinarap siya ni Rome ng may seryosong tingin. "Tapos na tayo. Nasabi ko na ito sa'yo." Aalis na sana si Rome, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Mark sa braso. "Okay, pero kung hindi na tayo pwede bang bumalik na lang ang ating pagkakaibigan?" Dahan-dahang ikinalas ni Rome ang pagkakahawak ni Mark sa kanya. "Pag-iisipan ko. Pero pwede ba? Gusto ko nang umuwi dahil pagod na ako." Tumango na lang si Mark at hinayaan siyang makalagpas. Nagpatuloy si Rome sa paglalakad patungo sa kanyang kondo. Iniisip ang sinabi ng dating kasintahan. Ang hindi niya alam, hindi pa pala tuluyang umalis si Mark. Nanatili itong nakasunod sa kanya ng palihim sa dilim, pinagmamasdan ang bawat hakbang niya pauwi. Isang araw, hindi na nakatiis si Mark at pumunta siya sa bahay ni Claire. Pagbukas pa lang ng pinto, isang mapang-uyam na ngiti ang isinalubong sa kanya ng dating kasintahan. "Oh, ano Mark, na-miss mo ba ako?" Biro ni Claire habang nakasandal ng hamba sa pinto. Hindi nagpaligoy-ligoy pa si Mark. Diretso ang kanyang tingin at bakas ang determinasyon sa kanyang boses. "Kaya mo ba akong tulungan kay Rome, Claire?" Kahit sa loob niya ay nagsiselos dahil alam niyang si Rome pa rin ang hinahangad ni Mark. Pinanatili ni Claire ang kanyang maskara. Ngumiti siya ng kay tamis, isang ngiting may tinatagong plano. "Pumasok ka at mag-usap tayo," paanyaya ni Claire sabay talikod para papasukin ng lalaki. Pumasok naman si Mark, pero bago pa man siya makagalaw ng maayos o makapagsalita sa loob ng sala, bigla siyang hinila ni Claire. Mapusok siyang hinalikan ng babae, isang halik na puno ng pagnanasa at tila gustong angkinin ng buong pagkatao ni Mark. Hindi nagtagal ay bumigay rin si Mark at lumaban sa mga halik ni Claire. Sa gitna ng tensyon at ng kanilang mga pansariling agenda, may nangyari sa dalawa sa loob ng bahay na iyon, isang gabing binalot ng iinit. Dahil sa sunod-sunod na pagod sa trabaho, hindi hinayaan ni Zeke na umuwi si Rome sa sarili nitong kondo. Sa halip, dinala niya ito sa kanyang penthouse, ang lugar na iilan lang ang nakakapasok at saksi sa kanyang pinaka-personal na buhay. "Ang ganda ng penthouse mo, ang lawak at kitang-kita ang skyscraper ng BGC." Manghang sabi ni Rome habang iginagala ang paningin sa dambuhalang glass walls, nakita ang buong syudad. Hinila siya ni Zeke sa bewang at pilyong ngumiti. "Dito ka na lang, mas gusto ko nandito ka. Ikaw ang mamamahala sa penthouse." Dinala siya ni Zeke sa malawak na balcony. Nakaupo sila sa isang outdoor sofa. Si Rome ay nakasandal sa dibdib ni Zeke habang pinagmamasdan ang kumukutitap na mga ilaw ng syudad sa ibaba. Damang-dama ni Rome ang bango ng mamahaling pabango ni Zeke at ang init ng mga yakap nito. "Mrs., pabulong na tawag ni Zeke habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Rome. "Sana dito ka na lang." Humarap ng bahagya si Rome at tinitigan ang mga mata nito. "Darating din tayo dyan. For now, sa kondo lang muna ako." Ngumiti si Zeke at hinawakan ang baba nito para dahan-dahang iangat. "Okay, masusunod Mrs. I love you. I will always be loyal to you." "Talaga?" bulong ni Rome. "You can trust me and I know I can trust you, Rome."
Seryosong sabi ni Zeke habang hinahawakan ng dalawang kamay na kasintahan. Walang makakasira sa atin hanggat may tiwala tayo sa isa't isa. Ngumiti si Rome, isang ngiting abot hanggang mata. I love you. Dahil sa sobrang kilig, hindi na nakatiis si Zeke at dahan-dahang inilapit ang kanyang mukha sa mukha nito. Isang malalim at matamis na halik ang pinagsaluhan nila sa ilalim ng malalamig na hangin. Isang halik na tila nagsasabing sila lang ang importanteng tao sa mundo. I love you, misis ko. Sobra, sabi ni Zeke pagkatapos ng halik. Cheesy, biro ni Rome habang isinisiksik ang mukha sa leeg nito, ninanamnamang seguridad at pagmamahal. Naging karaniwan lang ang takbo ng mga sumunod na araw, puro trabaho at nakakakilig na mga sandali kasama si Zeke. Isang hapon, dahil day off ni Rome at hindi niya kailangang maghanda sa pagpunta ng trabaho, nagpasya siyang pumunta sa isang mall sa Makati para sa ilang personal na bibilhin. Habang naglalakad, laking gulat niya nang muling makasalubong si Mark. Rome, tawag nito sabay ngiti. Napahinto siya at dahan-dahang ngumiti pabalik. Nandito ka rin pala, sagot niya. May kasama ka ba? Tanong ni Mark habang ginagala ang paningin. Wala, ako lang. Gusto mo samahan na kita? Alok nito. Umiling si Rome ng bahagya. Okay lang ako, may bibilihin lang ako at uuwi lang din naman ako pagkatapos. Pero hindi agad sumuko si Mark. Tumitig ito sa kanya ng seryoso. Rome, seryoso ako. Kung hindi man magiging tayo ulit, gusto ko maging kaibigan lang tayo, gaya ng dati. Matagal na nag-isip si Rome. Pinagmasdan niya si Mark at tinimbang ang nararamdaman. Maganda na ang nangyayari sa buhay niya ngayon kasama si Zeke at sa tingin niya ay wala namang masama kung magiging maayos sila ng dating kasintahan. Gusto na rin niyang iwanan ng lahat ng sakit ng nakaraan para tuluyan nang makamove forward. Sige, maikling sabi ni Rome. Lumiwanag ang mukha ni Mark at napangiti ito ng malapad. Gusto mo magkape tayo? Sige, gusto ko rin magkape. Tara, masayang sabi ni Mark, halos hindi maipinta ang tuwa sa kanyang muka habang naglalakad sila patungo sa isang coffee shop habang si Rome naman ay naging magaan na ang pakiramdam sa pag-aakalang maayos na ang lahat. Nang makarating na sila sa isang coffee shop, si Mark na ang nagpresentang pumila at mag-order. Pinahanap lang niya ng mauupuan si Rome para makapagpahinga ito. Pagkalipas ng ilang minuto, lumapit na si Mark bit-bit ang kanilang mga inumin. Marami silang napag-usapan, mga kwentong luma, mga tawa at mga simpleng bagay. Sa paningin ni Rome, maayos na kausap si Mark at tila totoo ngang gusto lang nitong maging magkaibigan silang muli. Kampante siyang humigop ng kape habang nakikinig sa mga kwento nito. Pero maya-maya, parang may kakaibang nararamdaman si Rome. Biglang umikot ang paligid at parang nahihilo siya. Ayos ka lang, Rome? Untag ni Mark nang mapansing napahawak si Rome sa kanyang noo. Nag-iba yung pakiramdam ko. Baka pagod lang, sagot ni Rome, pilit na tinutuon ang paningin sa kausap pero tila bumibigat ang kanyang mga talukap. Gusto mo dalhin kita sa hospital? Nag-aalalang tanong ni Mark. Hindi, uuwi na lang ako. Sigurado ka ba? Oo. Tatayo na sana si Rome pero bigla siyang nawala ng balanse. Halos matumba siya kung hindi lang mabilis na tumayo si Mark para alalayan siya sa braso. Sige, kung ayaw mo sa hospital, ihahatid na lang kita sa inyo, alok ni Mark habang mahigpit ang hawak sa kanya. Kaya ko ang sarili ko, mahinang giit pa ni Rome pero ramdam niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Hindi mo kaya, seryosong sagot ni Mark. Dahil sa sobrang hilo at bigat ng katawan, hindi na nakaimik si Rome. Hinayaan na lang niyang alalayan siya ni Mark palabas ng mall hanggang sa maihatid siya nito sa kanyang kondo. Nang makapasok na sila sa kondo ay pinahiga ni Mark si Rome at inayos ang pagkakahiga nito. Dahil sa matinding hilo, nakatulog agad si Rome. Tiningnan ni Mark si Rome habang nakahiga ito. Tila may malalim siyang iniisip at tila nagdadalawang isip sa kanyang susunod na gagawin. Maya-maya, pumatong siya dito at pinaghahalikan nito. Naglabas ng boses si Rome, hindi dahil sa sensasyon, kundi dahil sa matinding sakit ng ulo na nararamdaman niya habang nakapikit pa rin.
Pinagsasamantalahan ni Mark ang sitwasyon, ngunit kalaunan ay bigla rin itong tumayo. Tila biglang nakonsensya si Mark sa kanyang ginagawa. Tatalikod at aalis na sana si Mark nang makita niyang isang babae sa may pintuan. Hindi kasi naisara ng maayos ang pinto. Si Claire ito. Pagkalingon ni Mark, nakita niya may hawak na phone si Claire at mabilis itong isinilid sa bulsa. Ang hina mo naman, Mark. Pagkakataon mo na oh. Pang-uuyam ni Claire. Hindi ko kaya. Naaawa ako kay Rome. Marami na siyang napagdaanan, sagot ni Mark na bakas ang pagsisisi. Tara na at dapat hindi ka pumunta dito. Sumunod ka pa talaga. Naawa, nilagyan mo nga ng drugs yung inumin niya. Hay nako, ang hina mo. Tara na nga, sagot ni Claire habang umiiling. Umalis na ang dalawa sa unit ni Rome. Si Mark ay naglalakad ng malungkot at tila kinakain ng konsensya habang si Claire naman ay nakangiti at tila nasiyahan pa sa kinalabasan ng kanilang ginawa. Isang gabi, bandang 7:00 pa lamang, wala pang masyadong tao sa bar at hindi pa nagsisimula ang shift ni Rome. Pumasok si Claire, nakapansin-pansing nakasuot pa rin ng malaking sunglasses kahit madilim na at gabi na sa labas. Dumiretso siya sa dulong bahagi ng bar sa isang madilim na sulok para hindi siya agad mapansin ng iba. Eksaktong lumapit sa kanya ang isang waiter para kuhanin ang order niya. Nagkataon lang na si Lito ang unang nakapansin sa kanya at lumapit sa pwesto niya na baka sa mukha ang pagod at tila maraming iniisip. Ma'am, order po, tanong ni Lito habang inilalapag ang menu. Hindi sumagot si Claire. Sa halip, kinuha niya ang kanyang phone at may ipinakitang video clip. Isang malabong kuha pero kitang-kita ang mukha ni Rome na nakapikit at may naririnig na ungol ng sakit. Nanlaki ang mga mata ni Lito nang makita ang screen. Si Rome ba ito? Bulong ni Lito, hindi makapaniwala. Oo, siya nga. At mukhang kailangan mo ng pera. Diretsahang sabi ni Claire sabay labas ng isang sobre. Inilagay niya ito sa ilalim ng menu card para hindi makita ng ibang staff. 5,000 yan. Simple lang ang gagawin mo. I-send mo to sa group chat ninyo mamaya. Siguraduhin mong mapapanood ng lahat pati ng boss nyo. Napalunok si Lito. Tumingin siya sa paligid. Pagkatapos ay sa sobrang nasa ilalim ng menu. Malaking tulong na iyon sa mga bayarin niya pero alam niyang malaking gulo ito para kay Rome. Bakit niyo to ginagawa? Siguradong tanggal si Rome kapag kumalat ito. Bawal sa amin ang ganitong iskandalo, kabadong sabi ni Lito. Ngumiti ng matamis si Claire sa likod ng kanyang madilim na salamin, isang ngiting walang bahid ng awa. Wala ka nang pakialam doon. Ang isipin mo yung pera. Kapag nagkagulo na rito mamaya at kumalat na ang video, may ibibigay pa ako sa'yo. Ano, payag ka? Dahan-dahang hinawakan ni Lito ang sobre at ito'y isinilid sa kanyang bulsa. Sige po, seryosohin mo yan. Ayokong malaman ng kahit sino na nagkausap tayo o nakita mo ako rito. Huling bili ni Claire bago tumayo at tuluyang lumabas ng bar. Dala ang isang plano na siguradong wawasak sa reputasyon ni Rome pagtapak na pagtapak nito sa trabaho. Malapit na ang shift ni Rome at gaya ng dati, maaga siyang dumating sa bar. Habang naglalakad siya patungo sa entrance ng mga employees, sinalubong siya ni Aljon, isa sa kanyang mga kasamahan sa trabaho na tila balisa at hindi mapakali. Rome, tawag ni Aljon, bakas ang pangamba sa boses. Bakit Aljon? Parang laki ng problema mo ha, biro ni Rome. Rome, wag ka munang pumasok ngayon. Nandyan si Sir Zeke, babala ni Aljon. Napangiti pa si Rome nang marinig ang pangalan ng kasintahan. O, anong problema kung nandyan siya? Ang aga niya yata. Hindi alam ni Rome na kanina pa kumukulo ang dugo ng lahat sa loob. Si Lito pala ay gumawa ng panibagong group chat na hindi siya kasama at doon na kumalat ng mabilis ang video na kuha ni Claire. Kasi hindi na naituloy ni Aljon ang sasabihin dahil tuluyan nang pumasok si Rome sa pintuan ng mga empleyado. Pagkapasok niya, tumama ang paningin niya sa kanyang mga kasamahan na nakahilera at tila may hinihintay. Nandoon din si Manager Chan at sa gitna ay nakatayo si Zeke na ang muka ay halos magdilim na sa galit. Good evening po sa inyo, bati ni Rome pilit na pinapanatili ang masayang tono. Walang sumagot, walang gumalaw. Ang tanging narinig lang ni Rome ay ang mabibigat na hininga ng mga tao sa paligid.
Maya-maya, bago pa man nakapagtanong si Rome kung anong nangyayari, mabilis na sumugod si Zeke sa kanya at marahas siyang kinuwelyuhan. Gulat na gulat si Rome sa ginawa ni Zeke. Kahit galit na galit ito, kitang-kita sa mga mata ni Zeke ang matinding sakit. "Why, Rome? Why did you do this to me? Sumagot ka," sigaw ni Zeke. Natatakot na si Rome sa galit ni Zeke at pilit siyang inaawat ng mga kasamahan, ngunit binalaan sila nito. "Kung sino nga awat, masesesante. Isasara ko ang buong pub na ito forever at mawawalan kayo lahat ng trabaho ngayon." Tumingin siyang muli kay Rome na tila may apoy sa mga mata. "Ano? Tell me." "Hindi kita maintindihan," nauutal na sagot ni Rome, takot at naiiyak na. Binitawan ni Zeke ang kwelyo ni Rome at marahas na ipinakita ang video sa screen ng phone nito. Napatakip ng bibig si Rome sa nakita. Wala siyang matandaan sa nangyari, pero kilala niya ang likod ng lalaking nasa video. Ito ang araw na nahilo siya at hinatid siya ni Mark sa kondo. At sa mismong kondo ko pa kayo gumawa ng kabalastugan. Ano ha? Kulang ba ako? Kulang ba sa laki ha? Natameme ang lahat sa narinig. Si Lito naman ay napayuko na lang sa isang tabi, hindi makatingin ng diretsyo. "Let me explain, Zeke," pagmamakaawa ni Rome. "Ano? AI lang to? Ano ba? Masarap ba kaya umuungol ka ha?" Grabe na ang galit ni Zeke. Wala nang masabi si Rome kundi ang humahugulhol na lamang. "It's not what it seems, Zeke." Hindi na natuloy ni Rome ang kanyang sasabihin dahil marahas nitong hinablot ang kwintas sa leeg ni Rome. Ito yung may pangalan ni Zeke. Itinapon niya ito ng kailakas. Namula ang leeg ni Rome. Masakit ito sa pagkakahablot ni Zeke. Hiyak na lang siya ng iyak. Tinanggal din ni Zeke ang kwintas na suot niya na may pangalan ni Rome at itinapon din ito. Nang gagalaiti sa galit si Rome. Maliban sa galit, makikita din sa mata nito ang sakit. Sakit ng napagtaksilan sa pag-ibig. "Mahal na mahal kita. Pero anong ginawa mo? Ginawa mo kong tanga." Walang nakaimik sa sinabi ni Zeke kahit halos lahat sa mga empleyado ay gulat at ngayon lang nalaman na may namamagitan sa dalawa. Si Manager Chan ay walang nagawa. Hindi siya makaawat. "From now on, pinuputol ko na ang ugnayan natin and you are fired. Don't worry, sayong-sayo na ang kondong iyon. Nakakadiri ka." Pagkatapos ay buong lakas na sinuntok ni Zeke ang pader na muntik nang tumama sa ulo ni Rome. "Get out of this pub at huwag na huwag ka nang magpakita sa akin." Tumalikod na si Zeke at mabilis na lumabas kasabay ng malakas na pagbagsak ng pinto. Walang lumapit kay Rome sa takot dahil baka madamay ito, maliban na lamang kay Aljon na dahan-dahang lumapit para alalayan siya. "Halika Rome," may naong sabi ni Aljon habang dahan-dahan siyang iginigiya palabas ng bar upang malayo sa mga mapanghusgang tingin ng kanilang mga kasamahan. "Hindi ko alam yon. Wala akong naaalala," hagulhol ni Rome. Bakas ang pait at lito sa kanyang boses na narinig ng lahat ng staff na naiwan sa loob. Halos hindi na siya makahakbang dahil sa bigat ng nararamdaman. Nang makalabas na sila sa entrance, huminto si Aljon at tiningnan ng kaibigan ng punong-puno ng luha ang muka. "Gusto mo ba ihatid kita?" "Hindi, wag na. Magtrabaho ka na doon," sagot ni Rome. Pilit na pinapatatag ang sarili kahit nangihinig ang buong katawan. Kitang-kita ang labis na awa sa mga mata ni Aljon habang pinagmamasdan si Rome. "Naniniwala ako sa iyo. Hindi ako naniniwala na magagawa mo yon." "Salamat talaga." Maikling tugon ni Rome na patuloy pa rin sa pag-iyak. "Aalis na ako. Kaya ko ang sarili ko." Wala nang nagawa si Aljon kundi panoorin ang katrabaho. Tuluyan nang lumayo si Rome, naglalakad sa dilim habang humiikbi at pilit na iniintindi kung paano gumuho ang kanyang buhay sa loob lamang ng ilang minuto. Pagpasok ni Zeke sa penthouse, sinalubong siya ng nakakabinging katahimikan ng malawak na unit, isang katahimikang lalong nagpabili sa tibok na kanyang puso sa galit. Dire-diretso siyang naglakad at sa isang malakas na tadyak ay naitumba niya ang marble center table sa sala. "Bakit Rome? Bakit?" Sigaw niya na bumasak sa katahimikan ng buong palapag.
Kasabay ng kanyang pagsigaw ay ang pag-aagos ng masaganang luha na kanina pa niya pinipigilan sa harap ng kanyang mga empleyado. Nilapitan niya ang display shelf kung saan nakalagay ang mga koleksyon niyang alak at mamahaling dekorasyon. Sa isang mabilis na hawi ng kanyang braso, nagbagsakan ng mga bote at kristal sa sahig. Walang pakialam si Zeke kahit libo-libo ang halaga ng mga ito. Ang tanging naririnig niya sa isip niya ay ang boses ni Rome sa video na paulit-ulit na sumasaksak sa kanya. "Walang hiya ka, niloko mo ko." Muli niyang sigaw habang pinaghahagis ang mga mamahaling unan at itinutumba ang mga lampshade sa paligid. Nagpatuloy siya sa paghahasik ng gulo sa sarili niyang tahanan. Wala siyang pakialam kung mawasak ang buong penthouse. Nang mapagod, napaupo si Zeke sa gitna na nagkalat ng bubog at gulo. Nakasubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad habang ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa matinding paghikbi. Ang galit na kanina ay parang apoy, ngayon ay naging isang malalim at madilim na lungkot. Hindi lang ang penthouse ang wasak, ang buong pagkatao ni Zeke ay durog na rin. Naglalakad si Rome sa gilid ng kalsada na tila isang kaluluwang nawawala. Wala siyang pakialam kung sino ang nakakakita sa kanya. Ang puso niya ay sumabog sa sobrang sakit. Patuloy ang paghagos ng kanyang mga luha. Lalong lumalabo ang kanyang paningin sa bawat hikbi. Sa bawat hakbang, mukha ni Mark ang sumasagi sa isip niya. "Walang hiya ka, pinagkatiwalaan kita," bulong niya sa hangin. Punong-puno siya ng pagsisisi. Sana pala ay umiwas na lang siya. Sana pala ay hindi na siya nagpaloko sa kunwaring kabaitan nito. Grabe ang sakit. Akala ni Rome ay tapos na ang mga serye ng kamalasan at pait sa buhay niya. Pero heto na naman, bumalik ang lahat at mas matindi pa ngayon dahil mawawala na sa kanya ang kaisa-isang tao na nagpahalaga sa kanya ng buo, si Zeke. Ang hinagpis ni Rome ay umalingaw-ngaw sa bawat paghinga niya, isang uri ng sakit na hindi kayang gamutin ng kahit anong salita. Sa sobrang lalim ng kanyang iniisip at sa tindi ng kanyang iyak, hindi na niya namalaya na nakatapak na siya sa gitna ng kalsada, isang bahagi na mahigpit na ipinagbabawal ang pagtawid. Pero para kay Rome, wala na siyang pakialam sa mundo. Biglang humarurot ang isang sasakyang napakabilis magmaneho. Ang nakakasilaw na ilaw nito ang huling bagay na nakita ni Rome bago siya malakas na nasalpok. Tumilapon ang kanyang katawan ng ilang metro bago bumagsak ng marahas sa isang sulok ng kalsada. Sa mga sandaling iyon, tila huminto ang takbo ng oras. Nag-flashback sa kanyang isipan ng lahat, ang hirap ng buhay, ang panandaliang saya sa piling ni Zeke at ang mga pagsubok na pilit niyang nilalampasan. Sa gitna ng hapdi at panghihina, dahan-dahang gumuhit ang isang maliit na ngiti sa labi ni Rome. Matatapos na rin ang paghihirap ko, sa loob-loob niya. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata habang nararamdaman ang mainit na dugo na umaagos mula sa kanyang ulo patungo sa malamig na semento. Agad na pinalibutan ng mga tao ang dugo ang katawan ni Rome na nakahandusay sa kalsada. Maya-maya pa ay dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyang nakabangga sa kanya. Isang babae ang lumabas. Kahit hilong-hilo pa ito at bakas ang gulat sa mukha, pilit siyang lumapit sa kinaroroonan ni Rome. "Tumawag kayo ng ambulansya ngayon din," sigaw ng babae sa gitna ng kanyang pagkaalarma. Dali-dali siyang lumuhod sa tabi ni Rome at pilit na hinanap ang pulso nito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinagmamasan ang dugoong mukha ng binata. "Please, tumawag kayo ng tulong." Muli niyang pakiusap sa mga nakapaligid na tila nabigla rin sa bilis ng pangyayari. Sa mga sandaling iyon, ang tanging naririnig na lang sa paligid ay ang desperadong sigaw ng babae, ang bulungan ng mga nakikiosyosong tao at ang unti-unting lumalakas na sirena ng paparating na ambulansya. Ang ingay ng mundo ay tila unti-unti nang lumalayo sa pandinig ni Rome habang nawawala ang kanyang malay.